Um, Ayon din po sa ilan, ang pera daw po na cash on hand or illegal monies na we we've been to other impeachment proceedings before, the Jose Velarde account. 'Di ba gumamit pa nga ng ibang pangalan, gumamit pa ng ibang account, pati signature, 'di ba? Binago. Pero based on reading dun sa Jose Velarde account, kung babalikan niyo yung kay ERAP, eh talagang may yung pagkakagawa ng signature eh may pagkakapareho, 'di ba? So hindi ito normal lang na transaksyon na idineposit tapos na, eh, hindi, eh. Talagang merong proseso ito and yun nga, that's what we're trying to uncover. Tapos, um lumalakas din ang pagkadismaya ng ilan nating mga mambabatas dahil daw po sa kakulangan ng malinaw at direktang sagot galing po sa kampo ng Vice President. Especially, I think Congresswoman Luistro was saying na parang pinuto niya doon na sinabi ni VP Sara that there will be a bloodbath. Pero anong nangyayari, sumasagot lang po ang ikalawang Pangulo sa social media. Hindi naman niya po sinasagot hindi niya na kailangang magpaliwanag kasi para sa akin, at the end of the day, hindi naman po ang kamera ang magbibigay ng hatol, eh. Ang kamera lang, they are only clarifying yung mga ebidensya. Kaya nga clarificatory questions ang tinatanong. Pero yung paghatol nasa Senado pa rin. Hinihikayat din ni Attorney Redon or Congressman Redon na manumpa si Vice President Sara Duterte sa mga pahayag na inilalabas niya sa social media upang itong mga pahayag na ito ay maging matibay na ebidensya para sa kanyang depensa dito sa proceedings na ito. Tama rin naman 'yun kasi kung totoo nga naman, and this is across the board. Kahit sino man yung nasasakdal for impeachment at ika'y tuwirang nagsasalita sa social media, why not, 'di ba? Panumpaan mo yung mga sinasabi mo, ah, um, tama ba pa-notarize? Parang gano'n. Parang, i-prove mo that all of what you're saying on social media or in public ay totoo. Kasi kung gagamitin 'yan ng komite sa proceedings tapos lumalagay na sabihin mong hindi totoo 'yun, 'di ba? Kasi hindi mo naman pinanumpaan 'yun, eh, di mate-technical na naman sila. Which is I think that would be the fair and equal way para kay VP Sara Duterte. Kasi kung totoo namang hindi naman totoo itong mga account na 'to, 'di go, 'di ba? Panumpaan mo yung statement mo. Um, may mga nagsasabi din sa mga magiging sagot ni Vice President Duterte na, ah, maingay lang si VP Sara pero kulang naman daw sa laman at detalye yung mga sagot niya and hindi daw ito sumusunod doon sa mga aligasyon. Tulad noong nagbigay ng sulat ang Committee on Justice sa kanya at ang kanyang sagot ay yung technicality ng procedures. So yun yung parang issue ng komite. At ang banat naman ng depensa, sabi nila dito, puro lang din daw mga ingay yung nangyayari sa komite. Pero wala naman daw pong matibay at laman yung mga detalye na ilalabas kahit mag-ingay na mag-ingay ang Vice President natin sa social media, kung hindi naman ito nasasagot sa tamang forum, sa tamang lugar, para sa akin, nauubos din yung pagkakataon na dapat nasasagot. Kung ito man ay totoo o hindi. 'Di ba? Yun lang naman sa akin, tamang venue, 'di ba? Para naman po magkaroon ng fair na laban. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.